May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa gitna po yan ang investigasyon sa kanya ukol sa mga aligasyong sexual abuse ng ilan sa mga dating miyembro ng kanyang grupo. Sabi pa ni Kibuloy, tinitiktikan siya sa sabwatan daw ng Pilipinas at Amerika para siya'y kidnapin at patayin. Pero sabi ng ilang senador, kung hindi pa haharap si Kibuloy sa susunod na pagdinig sa Marso, ipapaaresto na siya. Nakatutok si Salima Refran. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdinig ng Senado. Gawa-gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Yung, patay tayo dyan. Sa akin kasi dito sa part na to, medyo irrelevant. Whether single or not single, you can commit that mistake. Okay? So, to give that kind of reason for me is a little bit medyo mababaw. Honestly, nabababawan ako sa part na yun. Na single siya, pinag-aagawan siya, di ba? Tuloy natin. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran, at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Yan. Una doon, yun ang reason niya. Ngayon, kasi hindi natin pwedeng sabihin na totoo naman yan. Snow Summer Sister, salamat po. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Remember, the burden of proof must come from the accuser. Tama, mali. Sino ba nag-akusa? Yung mga naandun sa Senado. So, for me lang sa akin lang, medyo mababaw yung dahilan niya, pero I still consider Kibuloy as innocent. Kasi remember, sa ating batas, doon lang tayo sa tama. Di ba? Until proven guilty, the person is innocent. Ang problema ko, hindi gano'n na lumalabas ngayon. Ang lumalabas ngayon, pag ikaw ay siniraan na sa Senado, you're guilty. Ang problema, ang Senado, hindi ho yun hindi ho yun korte. Di ba ho? So, yun ang problema. Innocent, most wanted nga sa USA. Ito namang isa. Sa USA, di lumipat ka sa USA. Saan bang bansa ho tayo? Doon ka na lang. Kung taga doon ka, bahala ka sa buhay mo. Hindi kasi common sense. Kung talagang sinasabi mo most wanted siya sa Amerika, di sana nagpadala ng extradition itong Amerika sa Pilipinas. Wanted na siya sa amin, guilty na siya sa amin. Kunin nyo na, dalhin nyo na dito yan. Di sana ganun, tama mali. Bakit hindi nila magawa-gawa yun? Bakit delay ng delay? Yung sinasabi nga ni Kibuloy, delay ng delay. Wait mo. Wait ko talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung may utak ka, innocent until proven na guilty, innocent pa siya as of now. Yes, I will wait. That's what we're doing right now. Di ba? Ayan ang problema sa'yo Huwag kang excited. Hindi, ikaw ang excited. Kami nag-iintay. Nag-aantay lang kami. Ang problema sa'yo, judgmental ka. Di ba? Wala pa nga, inakusahan mo na. Ginudge mo na, wala pa nga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo innocent until proven na guilty siya. Paano kung dumating yung panahon na guilty siya? Di guilty siya. Parusahan siya. Tama, mali. Kung guilty siya, parusahan siya. Problema, wait lang. May trial pa Huwag niyong kakalimutan, everyone deserve a due process. So, kailangan ng due process.
Pag tinanggalan mo ang tao ng due process, aba, wala na. Kaya nga paparusahan. Ano ho ba ang paparusahan? Future o present? Paparusahan. Huwag mong i-depend, hindi ko dinipend. Hindi lang akong tangan tulad mo. Tanga ka kasi. Yan ang totoo. Sarado na isip mo. Tandaan mo ha, hindi ko kursunada to si Kibuloy. Tandaan mo ilang beses kong binanatan to si Kibuloy. Kaya lang, doon tayo sa tama. Doon tayo sa tama. Di ba? Huwag tayong paligoy-ligoy. Matagal ko na sinabi, bula ang propeta to. O, kaya mo sabihin yun? Totoo naman eh. Sabihin niya appointed son of God siya, bula ang propeta siya. But it doesn't mean rapist na kagad siya. Magkaiba yun eh. Tandaan ninyo, magkaiba yun. Ibang issue yun. Bakit ko nasabing bula ang propeta siya? Kasi sinabi niyang appointed son of God siya. Walang ganun. Ngayon, ang issue, yung sinasabing siya po ay nanggahasa ng muli siya, wait, until proven guilty, that person is still innocent. Hindi po kasi kami, tandaan ninyo, ang banateros ibahin ninyo. Di ba? Ang banateros ibahin ninyo. Hindi ko kami katulad nila Maharlika, nila Budulipunan. Hindi po kami yan. Iba kami. Kami, facts lang. Doon lang tayo sa facts. The fact itself right now, okay, is simple as guilty pag napatunayan na. Pero habang hindi pa napapatunayan, inosente ang tao. Tama, mali. Saan ko natin nakuha yun? Sa batas. Hindi ko natin nakuha yung kay Banatbay. Nakuha natin yan sa batas. Until proven guilty, he is innocent. Although, paulit-ulit ko sinasabi, yung kanyang reasoning na single at nagagalit lang sa kanya yung mga babae kaya pinagbibintangan siya, medyo mahina yan. Pag ginamit mo yan sa husgado, napakahinang ano yan. Napakahinang alibay yan. Tama, mali. Oh. Oh, sabi nito, ano ba ginawa ni Katay Digong kay De Lima? Due process ba yan? Oo. Bakit kanyo? Korte ang humatol sa kanya. Kaya siya nakulong, hindi si Duterte. Tanga-tanga mo, sabi ko sa'yo, tanga ka eh. Korte ho nagsabi, kulong niya yan. Oh. Ngayon, asa si De Lima? Nakalaya. Korte rin na nagsabi. Oh. Yan ang tinatawag na due process. Dumaan siya sa due process eh. Kaya nga doon sa mga nagsasabing, bakit naman siya pinalaya? Wala tayong magagawa. Korte nagsabi. Respect the court. Respect the decision of the court. Diba? Kaya nga hindi, hands off si Pangulong Duterte dyan eh. Nung tinanong siya tungkol dyan kay De Lima na pinakawalan siya, yun ang sabi ng korte, sundin natin. O, bobo ka eh. Kaya ganun talaga. O, wala. In aid of legislation, ginawa kay De Lima na ayaw niyang gawin. Hindi. Hindi kinulong si De Lima, it's because of the Senate hearing. Wala naman Senate hearing eh. Na ikinulong si De Lima, korte ang nagkulong. Ang bobo mo naman. Papansin ka na, bobo ka pa. Huwag ka magpapansin dito. Bawal ang bobo dito. Okay? Hindi ka papasa dito. Doon ka na lang sa mga gusto mong kontrahin, yung mga katulad ng mga mabababaw na anti-Marcos. Doon ka. Pero dito hindi ka papasa, Brad. Mapapaya ka lang dito. O, tuloy. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago na raw si Kibuloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat
ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Diyan medyo malaki problema natin. Malaki problema natin yan. Kasi once nag-issue ng court, pag tinakbuhan niya, wala, yari. Yari po talaga. Ako hindi ako kakampi sa ganun, ha. Baka akala ninyo kakampi ko. Kasi sa akin, I respect the law. Yun lang sa akin. Ngayon, kung sinasabi niya may threat sa kanya, I don't know kung paano niya patutunayan yun. Di ba po? Yun lang sa akin. Kailangan niyang patunayan. Kasi ang problema niyan, pag ikaw, winaran ka na, tumakbo ka, at hindi ka nagpahuli, naku po, delicate yun. Delicate yun. Di ba? Ngayon, tama ba yun o mali? Hindi ako makakapagsabi niyan. Okay? Hindi po ako ang makakapagsabi niyan kung totoo yung sinasabi niya. Siya lang. Mahirap maghusga. Kasi siya lang naman po nakakaalam kung sino yung source niya. Di ba sinasabi niya may source daw siya? So siya lang makakaalam nun kung totoo o hindi. It is his judgment. Kung tatakbuhan niya o hindi. Siya ang nakakaalam. Ngayon, masasabi ko bang mali o tama? Di ko alam. Alam niyo kung bakit? Depende kasi sa level ng threat niya. Kung mabigat na mabigat yung threat niya, baka takbuhan niya talaga. Paano natin malalaman? Yun ang problema natin. Paano natin malalaman? Di ba ho? So yun ang hindi ko, kaya nga, alam niyo nung pinapanood ko to, ilang beses ko itong pinanood para bago ko ibigay yung fair comment ko. Kasi sabi ko nga sa inyo di ba? I may not like Kibuloy in a sense sa kanyang religion, sa kanyang belief. Hindi ako naniniwala. Even political belief niya, hindi ako naniniwala. Bakit? Dalawang conflict. Inendorso niya si Marcos Tapos tumanggi siyang inendorso niya. Tapos dito sa speech niya inulit niya. Actually, nanumbat pa nga siya Di ba? Nanumbat pa siya na kung hindi dahil sa SMNI, hindi nanalo si Marcos. O kung hindi dahil sa kanya, hindi nanalo si Marcos. Kaya lang, naalala ko talaga, dati, dininay niya na in-endorse niya si Marcos. Even if in-endorse niya si Marcos, dininay niya, nung pumalpak na si Marcos, dininay niya na in-endorse niya. Ngayon, sinusumbat niya na kaya nanalo si Marcos dahil sa kanya. Ano ba talaga? Doon ako medyo naguluhan. Sa paiba-iba niyang sinasabi. Kaya medyo ako, nung pinapanood ko to, sabi ko, ang hirap nitong tansyahin. Kasi totoo naman Tama ba ako? Di ba nung una in-endorse niya, pinag-pray pa nga, tinaas pa nga niya kamay Nung una yon. Tapos nung pangalawa, nung tinatanong na siya, dahil nagsisisi na tao, biglang dininay niya. Tapos nung pagka-dininay niya, ngayon naman sinusumbatan niya. Ba't ganyan ang tingin mo? Tama, mali. Di ba? So pabago-bago siya. Ang problema ganito. Hindi rin po ako sa relihiyon ni Eli Soriano. Pero naalala ko, laging nasusuplak to ni Eli Soriano kasi paiba-iba ang sinasabi ni Kibuloy. Nagigets ninyo? Noong panahon ni Eli Soriano, nabuhay pa siya, hindi man ako nasa kanyang relihiyon, lagi kong pinapanood yung debate. Yung itanong mo, okay, Soriano! Galit ng galit, di ba ganun si Soriano? Patutunayan ko! Ganun yun ang problema, ang galing niyang pinapakita niya yung mga dating sinabi ni Soriano at saka yung dating sinabi ni Kibuloy at yung bagong sinabi ni Kibuloy. Ganun Magkaiba. Totoo.
So, bakit ko pinasok yun? Kasi noon, talagang taga-subaybay ako noon, dalawa na yun. Lahat ng awayan nila, sinubaybayan ko. Doon pa lang, pabago-bago na si Kibuloy. Nung napunta siya sa politika, nadala niya yun. Tama, mali. Nadala niya yun eh. Nung nagpolitika siya, paiba-iba ang sinasabi niya. Kaya ako, nung pinakinggan ko nga yung buong speech nito, inulit ko pa talaga eh. Sabi ko, bakit biglang nagbago? Dati sinasabi mo, hindi mo inendorso. Ngayon, ikaw na may dahilan, kaya nanalo. So, ibig palang sabihin nun, Kibuloy, kasalanan mo. Ba't nagka-leche-leche Pilipinas? Yun eh. Ito, sasagutin ko. Jose Guadalupe, saan ka ba talaga pare? Gulo mo. Sa totoo. Tandaan mo, hindi mo ata narinig yung una ko eh. Rewind mo na lang. Sabi ko nga sa inyo, dito, paulit-ulit natin sinasabi, isaksak mo sa kokote mong kaperaso. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Hindi ibig sabihin, isang tao, tama na siya sa lahat. Isang tao, mali na siya sa lahat. Hindi ganun dito. Nag-iisip ang mga banateros, nag-iisip. Merong mga bagay na tama na sinasabi, may mga bagay na mali. Hindi ibig sabihin na tama siya dito, maaaring mali na siya dito. O pag mali na siya dito, tama na hindi pwedeng ganun. Issue tayo. Per issue. Kung ano yung sinabi niya statement, sasabihin ko sa inyo kung sa tingin ko tama o mali. At ano ang aking defense tungkol doon. Tama, mali. Ganun lang kasimple. Ang banateros, hindi tumitingin sa tao. Ang tinitingnan, issue. O, yung issue niya about rape, ganyan-ganyan, sa issue na yan, ako, until proven guilty, he is innocent. Ngayon, in terms of may threat ba siya? May ganyan-ganyan ba siya? Hindi ako sure. Bakit kanyo? Kasi nga, etong tao na to, may pagkapabago-bago isip. Dinidepensahan ko yung aking opinion. Ngayon, ulitin ko, kung hindi yan ang opinion mo, wala akong pakialam. Eh di yan ang opinion mo, huwag kang sumunod sa akin. Ganun lang kasimple yun. Ganun dito eh. Hindi dito yung kailangan maging kulto kayo, kailangan sunod-sunod na kayo kay Banatbay, kay Coach Oli, kay Boss Dada. Hindi ganun. Dito eh, issue-based tayo. Mainit rin ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Oh. Anya, may sabwatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Oh, makinig kayo! Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak? At yan ang problema. Kung saan-saan niya nanonood to si Kibuloy, kaya tuloy yung mga lingwahe niya, ipaligwak, igargar mo. Kibuloy, huwag ka na manood sa mga ganyan. Ang tanda-tanda mo na. Manonood ka pa sa mga walang kwentang igargar mo, ipaligwak. Medyo may katsipan ng konti eh. Ngayon, totoo ba itong may sabwatan? Sa tingin ko, posible. Posible naman talaga na magsagwatan ng Amerika at Pilipinas. Nangyayari naman sa kasaysayan yan eh. Di ba ho? Mantakin, ito, talagang kasaysayan ito. Ito'y talagang aminadong lahat. Lahat ng sekta aminado na ang naglipad sa mga Marcos noong panahon ng pinatalsik sila ay ang mga FBI. Amerikano. Ibig sabihin, it's a reality that is happening in our land. Na tayo ay dinidiktahan pa rin ng mga kano until now. That's a reality. So, ito bang sinasabi niya ay totoo? Merong. Ako, may percentage dito na totoo ito. Okay? Kaya lang, sana magbigay siya ng a little bit of evidence. Ako naniniwala kasi ako eh. Naniniwala ako na ang Amerikano talaga pakialamero eh. Totoo naman yan. Kahit manood kayo ng mga documentary, kahit yung mga ginerger dyan na mga sa ibang bansa, sa Middle East, Amerikano eh.
ang nakikialam eh. Ibig sabihin, talagang totoo ang eroplano, nakikialam yan. Okay? Totoo yan. Ngayon, kung nakipag-usap ba ang pamilya Marcos, si Marcos at si FL sa Amerikano, dapat sagutin ito ni Marcos. Hindi siya dapat tumahimik dito. Dapat sumagot siya. Hindi pa pwedeng tatahimik lang kayo, Mr. President. Sagutin nyo itong akusasyon. Matinding akusasyon to eh. Kasi you are allowing the FBI alam mo yun, para makialam sa ating justice system. Abay, dapat nyo hong sagutin. Di ba? Dapat nyo pong sagutin. Pero at the same time, ikaw naman, Kibuloy, magpresenta ka rin naman ng ebidensya kahit papaano. Hindi lang salita. Kasi, pinagtatawanan ka ng ibang mga tao. Hindi ho lahat ha. Di ba? Pinagtatawanan ka. Kaya nga po, maganda, magpresenta ka ng a little bit, alam mo yun, konting ebidensya. Tapos, doon mo ibase. Ito kasi yung narinig ko, ganito, ganito. Ito mismo ang sinabi ni ganyan. Dapat detalyado. Kasi, siyempre, I understand, hindi mo pwedeng sabihin kung sino yung source mo. Pero pagka detalyado, depende kasi yan. Pag na-detail mo yung detalyado yung pagkasabi mo, malalaman kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Di ba? Medal, yun, medal.